Mga kapatid, minsan sa ating buhay, dumarating ang isang turning point. Para sa marami sa atin, ito ay punto kung kailan nagbago ang direksyon na ating tinatahak sa ating mga paglalakbay. Nag-iiba ang takbo ng buhay natin pagkatapos natin makaranas ng isang turning point. Tila mga bagong tao na tayo at hindi na natin mababalikan pa ang nakaraan sa buhay natin dahil natuklasan na natin ang mas tama, mas mabuti para sa atin. May kaakibat na mahalagang aral para sa atin ang isang turning point. Kaya dahil dito, mas lumalawak at lumalalim ang ating pagkakakilala sa ating mga sarili, ang pag-unawa sa mundo at sa buhay. Alam po ninyo, bilang isang bagong pari, maituturing kong isang mahalagang turning point ang aking unang assignment. Isa po ako ngayong chaplain sa Bilibid. Nagsimula po akong maglingkod sa ating mga kapatid sa preso noong nakaraang Hunyo lamang. At dito ko po naranasan sa malapitan ang kapangyarihan ng awa ng Diyos. May isang preso na nagtapat sa akin, "Father, napatay ko po ang kaibigan ko, kaya po ako narito." Sabay takot, gulat, dismaya, lungkot ang aking nadama. "Father, nagpapasalamat ako na nahuli ako at nakulong. Dito ko po natagpuan muli ang Diyos. Dito po naayos ang buhay ko." Iyon ang mahalagang turning point sa buhay niya. At ang pag-uusap naman namin, ang sa akin, ito po ay isang mahalagang turning point. Dama ko na dahil sa awa ng Diyos, nag-iba ang direksyon ng buhay niya, na itama ang mali, na ituwid ang baluktot. Para sa akin naman, mula sa pagiging mapuna at mapangmusga, nabuksan ang aking puso at isipan sa kapangyarihan ng awa at pag-ibig ng Diyos. Hindi ako naiiba sa Kanya. Ako rin ay makasalanan, ngunit kinaawaan ng Diyos. Ang ating Panginoon ang bumubuo sa ating marupok at sugatang pagkatao. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, isang natatanging bukod-tanging turning point din ang ipinapabatid sa atin ni Jesus. Kaya hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus tulad ng mga alagad ni Juan at ng mga Pariseo dahil kapiling na nila ang anak ng Diyos. Ang daan, katotohanan at buhay, ang bagong tipan na siyang mamamagitan sa sangkatauhan at sa Ama. Dahil nakilala nila at nakasama si Jesus, na bago at naiba na ang pagtingin nila sa buhay sa pananampalataya. Hindi na lang pagsunod sa batas ni Moises ang sukatan ng isang alagad. Mas mahalaga ang pakikiisa sa misyon ni Kristo na itatag ang kaharian ng Diyos. Natularan si Jesus sa isip, sa salita at sa gawa, ang magmahal at maglingkod tulad ng ating Panginoon. Nabunyag sa kanila ang katotohanan na nananahan ang Diyos sa piling natin at tayong lahat ay Kanyang sinusugo. Dumating na ang pinakamahalagang turning point sa kasaysayan ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala nang urungan, wala nang bawian pagkatapos nito. Sa ating paghahanda
sa kapanganakan ng ating Inang Maria, sa kapistahan ng ating parokya, dapat din nating kilalanin ang turning point na dulot ng pagsilang ng Ina ng Diyos. Sa kapanganakan ni Maria, umusad ang pagtupad sa plano ng Diyos na isugo ang kanyang bugtong na anak sa ating mundo. Hindi mailuluwal ang anak kung hindi muna maipanganganak ang ina. Dahil sa lubos na awa at pag-ibig ng Diyos, binigyan tayo ng isang ina na tulad ni Maria. Walang bahid ng kasalanan, busilak ang puso, handang tupdin ang kalooban ng Diyos at ialay ang kanyang sarili bilang isang lingkod. Nabago ang sangkatauhan dahil sa ating Inang Maria. Kaya natin siya ipinagdiriwang. Ang dasal natin ay nawa lalo tayong mapalapit sa ating butihing Diyos dahil sa mga turning points na dumadating sa ating mga buhay. Sana magbigay daan din tayo sa mga turning points sa ating mundo na magdudulot ng pagdaloy ng biyaya sa buhay ng tao. Tularan natin ang ating Inang Maria na bukas at nakikiisa sa kilos ng Diyos, nagdulot ng mabuting pagbabago sa sangkatauhan. Sanggol na Inang Maria, ang ating mahal na bambina, ipanalangin mo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.